Purihin ang Panginoon sa ating buhay at isang mapagpalang araw po sa lahat. Sa araw na ito ay ating pag-aaralan ang salita ng Panginoon patungkol sa pagpapala at sumpa sa sambahayan. Sabihin ng lahat, pagpapala at sumpa sa sangbahayan. Praise God. Marami sa atin na nagnanais na laging pagpalain ang ating buong sambayanan. Marami sa atin ang gusto na sabay-sabay tayong hindi maiiwan, kundi tayo'y sumulong. Upang sa gayon, ang pagpapala ng Panginoon ay nananatiling dumadaloy sa ating mga buhay. Kaya naman po, tayo ay may kapahamalaan ng Diyos sa ating tahanan. Sabihin ng lahat, ang kapahamalaan ng Diyos sa ating tahanan. Ang sumpa at ang pagpapala sa sambahayan ay kinakailangang malaman, maintindihan, at maunawaan po ng bawat isa sa atin, lalo na higit sa mga magulang. Dahil ito po ang layunin ng Diyos ay upang ang anumang legacy o anumang iyong ating naiiwan ng pagkatayo po ay nagkaanak, ay atin po itong pinapasa sa ating mga anak. O bagamat marami ang nagsasabi sa atin na marami ang mga bata o lumaki mula pagkabata hanggang sila'y nagkapamilya, sila po ay nagkaroon ng sabi nating pangit na karanasan sa loob ng kanilang pamilya, ngunit ang Panginoon ay nabigyan po sila ng pagkakataon upang mabago ito. Kaya naman, kung may pagkakataong mabago na ito, simula doon sa mga anak, mas mabuti po pagka tayo ay maitutuloy-tuloy na natin ang pagbabago o yung tinatawag nating pagdaloy noong pagpapala sa loob ng tahanan. Ako po sinisigurado ko na wala sino man sa atin ang gusto na masumpa ang ating tahanan. Gusto natin ng ating tahanan o ang ating sambayanan na nasa ilalim ng ating pamamahala ay naroroon na nabibigyan ng kaukulang pagpapala at tumatanggap ng kaukulang pagpapala mula sa ating Panginoon. So ano ba ang ibig sabihin ng curse o sumpa? Ang curse o sumpa ay isang affliction o yung paghihirap, torment. Great vexation. Pag sinabing great vexation, yung matinding dulot na pinsala o parusa sa isang tao o sa anumang bagay. So dito po natin unang mapag-aaralan ang buhay po ni David. So makikita po natin sa ikalawang Samuel, ito ay nasa kabanata 12, talatang 18. So 2 Samuel chapter 12 verse 18. Dito ay makikita natin ang nangyaring sumpa mula kay David o mula sa iyon ay nakapasok sa tahanan ni David sapagkat sa kasalanan o sa mga bagay na nagawa na maaaring hindi naiisip po ni David na ito ay pwedeng mangyari. Kung babasahin po natin yung mga naunang verse dyan, dito po ay nagkaroon ng hindi magandang relasyon si David. At dahil si David po, kung atin pong titinan ng kanyang buhay, siya'y napakarami po, may rami po siyang asawa.
At marami din po siyang concubines. So maaring marami po sa atin nagsasabi, bakit ang dami namang babae, 'di ba? Dapat isa lang. Ang maintindihan po natin ang Bible customary o yung manners po ng Bible, belief po na during that time, they are under the law of Babylonian. So ibig sabihin po, sila ay po pwede mag-asawa ng ilan. Okay. Pero syempre, pagka atin pong ilalagay sa ngayon sa atin, hindi pwede po yun. Polygamy na ang tawag doon. So dito po sa Biblia, ay nangyari pong nakilala niya si Batseba. At sa kanyang pagkilala kay Batseba, siya po ay nagkaroon ng matinding pagnanasa kay Batseba na siya'y may asawa. At ang asawa po ni Batseba ay si Uriah, na isa sa mga sundalo po ni David. At dahil dito ay ninasa ni David na si Uriah po ay kanyang mapatay sa digmaan, pero gagawin niyang hindi halata. Ayan na. Alam niyo po, sabi nga ng kapahayagan kanina, ay alam ng Panginoon yung ating puso. Alam ng Panginoon ang pag-iisip natin, walang nakatago sa Kanya. So, in short po, si Batseba at si David, dahil si Batseba po na pinapunta sa kaharian ni David dahil gusto niya makita ang babae, ay sinipingan niya po ang si Batseba na sa panahon na yon ay may asawa. At dahil po dito ay nagkaroon po ng matinding mga problema na dumating kay David. Nabuntis po niya si Batseba. So, iaano ko na lamang po sa inyo ang story ng Samuel o ikalawang Samuel. Nabuntis po niya si Batseba at dahil po dito sa kanyang nangyaring ito, alam niya kahihiyan ito. So, dahil alam niya na kahihiyan ito, ay pinilit gumawa po siya ng plano para maitago yung kanyang pagkakamali. Ang ginawa po niya ay pinauwi niya si Uriah sa kalagitnaan ng digmaan upang papasipingin po niya doon kay Batseba. Pero nung panahon na yun, si Batseba ay buntis na. So para maangkin ng asawa ni Batseba ang bata at hindi sa kanya. Pero dahil po ang puso ni Uriah ay doon sa kalagayan na alam niya na ang kanyang mga kasama ay nakikipaglaban, ngunit siya ay magiging para bang sabi siguro ni Uriah nung pinauwi siya yung mga kasama niya ay nakikipaglaban ng kanilang buhay para sila po ay manalo, tapos samantalang siya kumbaga parang happy-happy lang. So, yun ang naisip po ng asawa ni Batseba. Kaya naman, ang ginawa po niya, imbis na siya ay sumiping, ay ginawa po niyang natulog sa labas. Siya po'y natulog sa labas sapagkat hindi niya kaya. Hindi niya kayang sumiping sa kanyang asawa habang yung mga kasama niya ay nakikipaglaban ng kanilang buhay. So, tingnan niyo po yung hangarin ni Uriah, At gusto niya na, bagamat ganoon man, ayaw niya magkaroon ng ganoong klaseng, kumbaga iisipin niya lamang yung kanyang sarili. So, dahil dito, ay hindi nag-prosper ang plano ni David. So pinabalik niya si Uriah sa digmaan. At dito po ang kanyang general ay sumulat siya na sinabi niya, pagka may matinding, payagan niyo po ako sa salitang bakbakan, paunahin niyo si Uriah sa harapan. Siya yung pinakauna na lalaban. At ang layunin po dito ni David ay upang si Uriah po ay mamatay sa harapan o kumbaga sa frontliner. Siyempre pag mga frontliner po talagang yan ang unang nasasawi.
So inilagay po niya ng sadya si Uriah doon para nang sa gayon siya po ay mamatay. Tingnan niyo po yung ginawa ni David sa ngalan ng kahihiyan. Sa ngalan na mapagtakpan ang kanyang pagkakamali at sa ngalan na hindi siya mailalagay sa hindi magandang alanganin o alanganing sitwasyon. Bagamat ganito man ang kanyang sinasabi, ay alam ng Panginoon ito. Kaya nga po, ang Panginoon ay nagpadala ng kanyang lingkod na propeta na si Nathan upang ipahayag ang kasalanan ni David. At dahil dito sa kapahayagang ito, pumasok ang sumpa. Sabi ng lahat, sumpa. Ang sumpa po ay isang bagay na sa panahong ang Panginoon ay nag-withdraw sa iyo. So maaaring sinasabi ng lahat ang Panginoon ang nagbibigay ng sumpa sa tao. Ngunit sa kahulugan po at sa katotohanan ng kahulugan, ang kabanalan ng Diyos ay hindi nananatili sa tahanang punong-puno ng pagkakasala. Pagka nagkasala ang mga magulang, at sa kalagayan po ni David, siya ang magulang at siya ang pillar o siya yung haligi ng tahanan. At hindi lamang po haligi ng tahanan ang pinag-uusapan natin. Siya din ay hari. Amen. Siya ay haligi ng tahanan at siya rin ay hari. At dahil ang sumpa ay nasa kanyang ulo, dahil sa kanyang ginawa, ibig sabihin, God withdraw Himself from David, and he let Satan to conquer and to destroy his family. Ganun po nangyayari sa sumpa, ano? Sabi dito na kapag dudulot ito ng matinding pinsala o parusa sa isang tao o sa anumang bagay. Kaya naman napakahirap po ang sumpa na dumating sa magulang sapagkat ang mga magulang ang siyang umbrella, siyang covering, siyang tumatakip sa tahanan ng ng kanyang sambayanan. Ibig sabihin, kasama po dito ang mga anak. Na pagka ang magulang ay pumasok sa kasalanan, ang itatanggap ng matinding pinsala o matinding parusa ay ang mga anak. Sapagkat hindi po mawawala ito, hindi matatanggang. O titinan po natin sa 2 Samuel, talatang 12, balikan po natin yung kanina. So sabi dito sa 18, so sabi po dito po muna tayo para mas maintindihan natin. Sabi ni Nathan o ng propeta Nathan sa 12, sapagkat iyong ginawa na lihim, ngunit aking gagawin ang bagay na ito sa harap ng buong Israel at sa harap ng araw. So ibig sabihin, kung ginawa mo at pinlano mo ang ginawa mo kay Uriah, ito ay bubuksan ko sa liwanag at makikita ng lahat ng mga tao. Kaya naman si David ay humingi ng tawad, gayon pa man, bagamat siya ay humingi ng tawad, ang sabi dito sa 15, ay sabi dito sa 15 ng 12 kabanata, at si Nathan ay umuwi sa kanyang bahay at sinakta ng Panginoon ang bata na ipinanganak ng asawa ni Uriah kay David at totoong malubha. So yung pinagbuntis na unang anak ni David kay Batseba ay totoong malubha sa sinapupunan ni Batseba. Ngayon, dahil sa nangyari sa 16, ipinanalangin nga ni David sa Diyos ang bata. At si David po ay nag-aayuno at pumapasok at humihiga buong gabi sa lupa.
So, ibig sabihin ito, siya po'y nagfa-fast and pray. Now, we have to understand, whatever sin that we allowed in our household, o kahit sa sarili natin, it will come to pass. It will come to pass. Ano pong ibig sabihin nito? Mangyayari ang anumang sumpang nakapapasok at ito'y mamiminsala sa loob ng tahanan mo, kahit anumang gawin mong bali-baliktad o pananalangin o pag-aayuno, kung ang sumpa ng Diyos ay dumating sa iyo, ito'y mararanasan at iyong tatanggapin. Now, the Lord's purpose is to humble David sa harapan niya. And not only to humble, but to leave a mark sa kanyang buhay kung papaanong napakahalaga na sa umpisa pa lamang na kumakatok ang tukso sa sino man sa atin ay kinakailangan nating tumakbo dito. Sapagkat ito'y sisira sa buhay, hindi lamang kay David, kundi doon sa itinalaga sa kanya na kaharian at lalo na ang kanyang sariling sambayanan. Kaya dito ay nangyaring sa 17, bumangon ang mga matanda sa kanyang bahay at tumatayo sa siping niya upang itindig siya sa lupa. Magdamag po siya. Umiikot-ikot siya doon sa lupa. He tried everything to ask God for the life of his baby na nasa sinapupunan ni Batseba. But the Lord's word has been spoken. The Lord's word has been spoken. Ito po yung kinakailangan nating maintindihan. God never, He is holy. When He says something, He is serious about it. Hindi po tayo pwedeng kumakaw-kaw lang sa kasalanan. Hindi tayo pwedeng lalaro-laruin mo lang ang kasalanan. Just because in your eyes ay pwede lamang itong, sabi natin, nag-try lang naman ako. Yan yung mga naririnig natin, ano? Tumikim lang naman ako. Saglit lang naman ito. Kahit gaano kasaglit, kahit gaano pa ito, sa paraan o sa pag-iisip mo, isa lamang po ang kahulugan o sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Ang sumpa ay dumarating sa panahon na ikaw ay lalagpas sa iyong boundary. Pagka tayo ay pumasok at hinayaan nating makapasok ang kasalanan, ito po'y nagtutuloy-tuloy at nanganganak. Tingnan ninyo ha, ang nangyari kay David. Ang ginawa ni David, tinanggap niya. At hindi lamang basta tinanggap, gumawa niya ang kasalanan, yung tukso ng dyablo sa kanya, tinanggap niya. Bukod doon, nagtuloy-tuloy siya dahil pinaplat niya o kanyang pinaplano ang pagpatay sa asawa ni Batseba. Murder ang kanyang ginawa. Kaya naman buhay ang kanyang kinuha, buhay din ang kinuha ng Diyos sa kanya. At namatay po ang bata sa sinapupunan o namatay ang bata, ang anak nila ni Batseba, at nung inilabas ito'y patay na. At nangyari na 7 araw dito sa 18 na ang bata ay namatay. At nangatakot ang mga lingkod ni David na saysayin sa kanya na ang bata ay patay niya. Sapagkat kanilang sinabi, narito, samantalang ang bata ay buhay pa, tayo'y nakipagsalitaan sa kanya at hindi siya nakinig sa ating tinig. Gaano nga ang ikababag-gabag niya kung ating sasabihin sa kanya na ang bata ay patay na. At sa 19, ngunit nang makita ni David na ang kanyang mga lingkod ay nagbubulong-bulungan, alam na ni David. God's word is real and truth. Pagka ito'y nag-strike sa atin,
alam niyo po, ang warning ng Panginoon sa salita niya ay nagbibigay sa atin ng proteksyon. God's word is our protection. Kaya naman, nang dahil dito, namatay po ang anak ni David, kay Batseba. Siya ang tumanggap ng kanyang kasalanan. At pangalawa po, makita natin ano pang sumpa. Akala po natin yun lamang, hay tapos na. Sabi nga natin, pagka pinayagan natin na ang dyablo ay nagsimulang sumira sa tahanan natin, tuloy-tuloy na yan. Tingnan natin sa ikalawa. Sa ikalawang Samuel 13, talatang 1 hanggang 22. So 13 po ng verse 2 Samuel. So dito po sa simula, at nangyari pagkatapos ito na si Absalom na anak ni David. Saan na ba tayo? Pangalawa muna, 18 ulit pala tayo. 18 sa Siyam. Verse 9. Natapos na natin ito. Praise God. At sumunod na nangyari naman ay si David, ang kanyang dalawang anak, ay nagkaroon ng matinding problema. So ano ba naging problema ni David naman sa kanyang anak? Makikita po natin ito sa ikalawang Samuel 13, 1 hanggang 22. 2 Samuel 13, si Amnon at si Tamar. At sabi dito, at si Amnon ay totoong nagdamdam na ano pat siya'y nagkasakit sa ikalawa dahil sa kanyang kapatid na kay Tamar, sapagkat siya'y dalaga at inaakala ni Amnon na mahirap gawan siya ng anumang bagay. Tingnan niyo po, pumasok ang lust. When David lusted over Batseba, that lust, that demon of lust, ay pumasok sa kanyang tahanan at nanira din. So ano po yung paninira? Kasi ang daming nakapasok po sa tahanan ni David. Murder. So, hindi lamang siya nakapag-harvest ng isa. Nakapag-harvest pa po siya ng 3. Kasi bakit? Kasi namatay po si Tamar at si Absalom ay namatay din. Mga anak po ito ni David. Ngayon, ang sumunod, si Amnon pala ay namatay din dahil pinatay ni Absalom. So nagpatayan. At dahil ang dahilan kung bakit pinatay ni Absalom, si Absalom po ay may kapatid na babae. Yan, mababasa po natin sa ikalawang Samuel sa 13. Si Absalom po ay may kapatid na babae, ang pangalan niya ay Tamar. Si Tamar po ay dalaga at talagang kaakit-akit at maganda. At ang nangyari po, si Amnon ay nagkaroon ng pagnanasa sa kanyang sariling kapatid na si Tamar. At gumawa siya ng paraan para mahulog niya sa bitag ang kanyang kapatid. At kung babasahin niyo po ang ikalawang Samuel 13, siya po ay nagsakit-sakitan. At para mahuli niya sa bitag si Tamar, dahil gusto niya na si Tamar ang mag-aalaga sa kanya habang may sakit. At dahil po dito, ay ginawa niya na masama ang kanyang kapatid na si Tamar at kanya itong hinalay. Tingnan niyo po kung ano nangyayari sa last, ano? Ngayon, dahil dito si Tamar po sa matinding kahihiyan na kanyang inabot, siya po'y nagpakamatay.
At dahil dito'y nagalit si Absalom na kapatid niya. At siya'y gumawa ng kanyang paraan para po mapatay si Amnon. Ay, yun na nga, nagpatayan po ang mga anak ni David. At hindi lamang yon, nung pinatay ni Absalom si Amnon, pagbalik ni Absalom sa kaharian ng kanyang ama, ay kanyang sinipingan ang lahat ng concubine at asawa ni David. Sinira niya ang reputasyon ng kanyang ama at ninakaw niya ang kaharian ng kanyang ama. At dahil dito, alam ni David ang kanyang ginawa. Sinabi niya sa kanyang alam natin ang rules ng kaharian. Whoever did any rebellion, they will put to death. Ngayon si Joab, na kanyang general, ay sinabihan niya na kahit anumang mangyari, dahil alam ni David na siya may kasalanan kung bakit nagbukas ito sa kanyang sambayanan, yung sumpa na yon. Sabi niya kay Joab, ano man ang mangyari, wag na wag ninyong galawin si Absalom. Ngunit hindi po nangyari ang gusto niya. Sapagkat si Joab, nung siya'y nabigyan ng pagkakataon, pinatay niya si Absalom. Alam niyo po, ang kamatayan ng mga anak ni David ay nagsisilbing aral sa atin sapagkat bagamat pinatawad ng Diyos si David, ngunit kinakailangang mangyari ang sumpa na kumilos sa tahanan ni David. Namatay si Absalom sa kamay ni Joab na general ni David na matigas ang ulo at hindi sumusunod sa utos na huwag patayin ang kanyang anak. Si Joab po nagkaroon din ng sumpa na pinakamagaling na general ni David, siya'y pinatay din. So ang katotohanan, bagamat pinatawad ng Diyos ang mga kasalanan at kinalimutan ang mga kasamaan, hindi nito inaalis ang bunga ng kasalanan. May bunga po ang kasalanan na ginagawa natin. Marami sa atin na dumadanas sa matinding mga kaguluhan sa loob ng tahanan sapagkat may ibinubunga ang anumang kasalanan na binuksan natin. Sapagkat nung nakaraan, sabi nga natin, ang kasalanan ay pintuan. The moment na nagbukas ito sa iyo para papasukin si lust, papasukin ang murder, katulad ni David, ito po'y, hindi po yan bisita natin, para uupo sa tahanan mo at sasabihin, oh, kumusta? Hindi po ganun yun, ang mga demonic spirits na ito. They are going to do their mission. And that mission is to destroy our family. To destroy and to steal ano man ang mayroon sa iyo at ending ay pumatay ng ating relasyon sa Panginoon. That's their purpose. It's plain and simple. Hindi po natin ginagawang komplikado at ginagawa natin ng kung ano-anong mga justification. That is the real enemy ng ating buhay. What they want, Satan wanted us to be strayed away from God. Satan wanted us to be in that area of depression. Ano man ang napayagan sa loob ng sambayanan. Kaya nga, ganun na lamang po ang halaga ng mga magulang. Aba, kung hindi po mahalaga ang mga magulang, hindi ba dapat makita natin ito sa Ten Commandments? Hindi ba natin naisip bakit inilagay ng Diyos doon? Honor your mother or honor your father and your mother. Bakit? Sapagkat may malaking ginagawa ang magulang sa loob ng sambayanan. Ang gawain ng magulang ay upang takpan, proteksyonan, and they have the authority coming from God na kinakailangan nilang gawin ang tama upang proteksyonan nila ang nasa ilalim nila at ang kanilang sambayanan.
Kaya mapapansin po natin, pagka ang isang lalaki o babae ay nagloko sa loob ng tahanan, anuman ang posisyon niyang mataas, presidente man siya o anumang klase ng ganda ng posisyon niya, that will be stolen from him. It will destroy his life. It will destroy his family. It will destroy his children. Kaya bago po tayo gumawa ng kasalanan, mag-isip-isip po tayo. Dahil hindi lamang natin bit-bit yung ating sarili, kundi bit-bit natin ang ating buong sambayanan. And that will destroy and kill our household. Kaya alam po ni Joshua ang ibig sabihin noon. And he declares that me and my household, we will serve the Lord. God protects the household na mayroong pagpipitagan sa Kanya. Mga magulang na may takot sa Kanya. Mga magulang na hindi gumagawa ng sarili niyang mga desisyon upang ikapapahamak ang kanyang buong pamilya. Alam niyo po, itong aral ng sumpa at pagpapala kay David, isang kinakailangan nating maunawaan sapagkat ang pagpapala nung dumating sa buhay ni David ay pinagpala ang kanyang buong sambayanan. Pinagpala ang kanyang buong kaharian. At dahil dito siya ay nanirahan ng matiwasay. Ngunit nung dumating ang kasalanan, nasira ang kanyang pamilya. Nasira ang kanyang mga anak. Sila-sila sa loob ng kanyang tahanan, sa loob ng kanyang sambayanan ay nagpapatayan. And that is not blessing. It is curse. Kung hanggat maiintindihan po natin ang pagmamahal natin, maraming mga magulang umiiyak sa kanilang mga anak na maagang namamatay. Maraming mga magulang ang umiiyak sa kanilang mga anak na nauuwi sa bisyo. Nagtataka tayo, bakit? Bakit? Anong nangyari? Because there is something, there is a curse running around in our own household. And we have to do something about it. Ang problema, mas lalo nating binabaon ang ating pamilya sa problema. Mas lalo tayong gumagawa ng sarili nating paraan. At ang layunin ng dyablo ay mas lalo tayong pahirapan. Alam niyo po, ang Panginoon ay nagpapatawad. Amen? Ngunit, lagi nating tandaan yung mga epekto ng ating maling desisyon, mararanasan po natin yon. Hinahayaan ng Panginoon katulad ni David na magmarka sa atin. Alam niyo po ba si David kung ano siya sa Panginoon? He is the king. He is the, sabi nga, si Abraham is a friend of God. Sabi nito, he is next to God's heart. O a man after God's own heart. Ganoon ang kanyang title. Siya'y napakalapit sa puso ng Diyos. Pero bagamat ang kalapitan niya sa Diyos ay hindi ito hindi ibig sabihin ay hindi siya tatanggap ng kaukulang sumpa dahil sa ginawa niyang kasalanan. There is always consequences in any sins that we are doing. Kaya nga sabihin mo sa iyong katabi, mag-isip-isip ka na. Kung ang iisipin natin, sarili lang natin, baka magulat tayo isang araw, mag-isa ka na lang. Buti sana kung mag-isa ka na lang Papaano na lang kung makita mo, buhay ka na nakikita mong nahihirapan, pinaparusahan ng iyong sariling gawa ang iyong mga anak. Ito po'y katotohanan. At inilagay ang buhay ni David para wag nating gawin at pamarisan. Para mag-isip-isip po tayo na ang sumpa ay hindi biro. Kaya yung tikim-tikim at kung minsan-minsan at yung mga ganyang klaseng justification natin, kung gusto po natin ang legacy ng mga anak nating lumaki at sa mga susunod na henerasyon ay maayos at hindi sira at hindi gumuho at hindi destroyed o hindi siya
Imagine po ninyo, ano? Ganoon po ka-very serious ang ganitong klaseng mga problema pinapasok po ng maraming tao. Si David po, isang tao na malapit sa puso ng Diyos at lubos po siyang ginagamit ng Panginoon sa pamumuno sa Israel. That generation, ito po tandaan ninyo ha, that generation of David, sa henerasyon nila Tamar, nila Amnon, they are all being destroyed. Alam nyo po kung sino ang itinayo ng Panginoon at marami sa atin nagtataka, bakit po si Batseba sa kanya nang galing si Solomon at nagkaroon ng maayos na lineage si Solomon, o sabihin na natin, akala lang po natin yon. Dahil pagkatapos kay Solomon, bagamat maganda at mapayapa ang buhay ni Solomon sa panahon niya, yung kasunod niyang anak ang tumanggap po ng matinding sumpa. At tuloy-tuloy po yon. Ngayon, ang tanong, saan ang galing ang Panginoong Hesus? Aba, hindi po nanggaling ang Panginoong Hesus kay Solomon, kung marami po nagsasabi ng ganoon. Sabi nila, ay, si Mary galing kay galing yan sa lahi ni Solomon eh. Yes. Ay hindi. Sabi si Joseph galing sa lahi ni Solomon eh. Opo, si Joseph po ay galing sa lahi ni Solomon. Pero tandaan ninyo, nabuntis si Mary nang hindi sumisiping si Jose. Kasi bakit? Aba, maalam po ang Panginoon na talaga'y siya'y banal. Si Mary po hindi nanggaling kay Solomon, siya nanggaling kay Nathan, kapatid po siya ni Solomon. Tingnan niyo po, at makikita po natin dito kung papaano po ang Panginoon gumagawa ng paraan na para hindi po mailagay sa hindi mabuting kalagayan yung salinlahi na paglalabasan ng Panginoong Jesucristo. Ang diablo naman gumagawa ng lahat ng paraan para sirain. Kasi bakit? Pag sinisira niya yung henerasyon ngayon, alam ng diablo, magtutuloy-tuloy yun sa next generation. Ngayon po sa atin na nakakilala na po tayo. At alam ko po, marami sa atin na nakikinig ngayon. Ngayong nakakilala na tayo sa Panginoon, hindi ba dapat kinakailangan nating ingatan? Huwag tayong wag po tayong mabuhay na parang wala kang direksyon. Kasi pagka ganoon, the more na parang kumbagay suntok ka lang sa kabi-kabila, parang sumusuntok ka sa hangin, wala kang tamang direksyon. That's the reason why the Word of God is there to guide us, to warn us, to protect us. Hindi lamang tayo, kundi sa ating susunod na henerasyon. Ang problema po sa atin, anumang desisyon na gagawin mo ngayon, ay magbubunga ito sa future natin. Amen. Kaya nga kung ikaw sa present ay gumagawa ng sumpa, abay, huwag kang magtaka na ito'y sasambutin ng iyong mga anak. At sinisira mo ang henerasyon na paparating ng iyong mga anak. Alam niyo po, mahirap sana kung, eto nga, maraming mga magulang ang nakikita pa nila ang paghihirap ng kanilang mga anak. At dahil dito, ay talagang sila'y nahihirapan and they have really repented for all the sins that they have done. But the consequences of those sin ay talagang tatanggapin ng mga anak. Though they are forgiven and they can go to heaven, but here on earth, they will be able to face that consequences, whether we like it or not. Hindi po ang Panginoon po natin ay banal, He is just. Pagka dumating ang ganyang klaseng kaukulang parusa, parang ganito lang yan, Aba, pagka ikay lumiko sa no U-turn at lumiko ka, huwag ka magtaka na matikitan ka. Siyempre, no U-turn nga dun eh. That's the consequences of our actions. Kasi kailangan mailagay ng tama ang protocol at ang batas ng Panginoon. So kung ikaw gagawa ka ng kasalanan ngayon, abay, huwag kang magtaka kung magsasuffer ang family mo. Because that really, the consequences of your decisions. Kaya nga when we decide on something, we have to all the time consider the Lord's
righteousness, His justification, His word. Na wag nating isipin ang sarili lamang nating laman. Nag-iisip ka ng panandaliang mong laman, samantala magsasuffer ang generation mo. Nag-iisip ka ng patikim-tikim lang at kung saglit-saglit lang, ang hindi mo naisip ang kamatayan ng mga anak mo, ang ino-offer mo. Alam mo, every time we sin against God, you are offering what you have. You are offering your position, you are offering your life, you're even offering your own family to the devil. At yan ang nangyayari po every time we go against God's will. At akala lang natin joke-joke lang. Ang Panginoon po hindi yun nagbibiro. His protocol, His rules ay hindi katulad ng governmental rules ng mundo. At hindi siya politiko na pwede mong pwede mong bayaran. Kaya nga He is just in His ways. Amen. Kaya nga po, meron ding isa, bagamat itong message na ito ay mahaba-haba, At ikalawa, yung sambahayan ni Eli, siguro po pag-aaralan natin ito sa susunod. Kasi mahalaga po ito sa panahon natin ngayon that we have to be very careful in walking on earth. I mean in living our life on earth. Kasi po, bagamat pinapatawad tayo ng Panginoon, but our household, yung ating pamilya, ay magkakaroon ng matinding consequences sa mga actions natin. Especially, we are talking about mga magulang. So maganda rin po itong kwento patungkol kay Eli. So sabi dito, warning, ang halaga para sa paggawa ng ilang mga bagay ay nakakasindak, nakakilabot, at walang kapakinabangan. Ano mang kasalanan po na ang dulot lamang nito ay ang temptasyon ng iyong laman, hindi po ito nakapakipakinabang sa atin. Ang kasalanan ay hindi kailanman nagdadala ng magandang bunga. Ang kasalanan ay hindi po kailanman nagdadala ng magandang bunga, kundi lagi po itong nagdudulot ng kawalan at kasiraan. Kaya naman po si David, bagamat siya'y tao na malapit sa puso ng Diyos, ngunit siya po ay hindi ligtas sa bunga ng kanyang kasalanan. Amen? Kaya po mga kapatid, sa susunod po ay ating pag-aaralan naman ang sumpa sa bahay ni Eli or Eli. Si Eli po, sambayan ni Eli. So, dito po, bagamat itong magkasunod na ito ay mga sumpa, titingnan naman natin ang pangatlo ay ang pagpapala. Amen? Praise God. Sige po, tayong lahat ay pumikit sa mga oras na ito at tayo manalangin. Dakilang Ama sa langit, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, at sa patnubay ng banal na Espiritu, salamat po Ama sa iyong salita. Tunay po na alam namin Lord that every consequences and every decision making and especially mga sins that was nabigyan ng pagkakataon Panginoon sa aming buhay, ay nagkakaroon po ito ng matinding sanhi o magiging bunga sa amin, hindi lamang sa amin kundi sa aming pamilya. At ganoon din lalo na sa aming mga anak, Lord. Father, patawarin niyo po kami kung kami po ay nag-iisip ng mga pansarili lamang namin. At nag-iisip kami na sarili lang namin na kaligayahan na hindi namin naisip kung anong ibubunga nito. Patawarin niyo po kami, O Diyos, sapagkat Ikaw po'y tunay at tapat, Ikaw po'y banal, upang iyong kikilalanin ang bawat kasalanan na ginagawa po kahit ng iyong mga lingkod. Kaya naman Ama, ang panalangin po namin sa mga nanunood sa mga oras na ito,
na lagi po kaming magabayan ng tama ng iyong banal na Espiritu sa lahat ng aming gagawin. Ilayo niyo po kami sa anumang tukso, o kung kami ay nasa harapan ng tukso, ay maghari po sa amin ang iyong salita upang aming maitawid at kami po ay magtagumpay sa lahat po ng pagsubok sa amin. Lord, ingatan mo ang aming pamilya, sampu ng aming sambayanan, maging lalo na ang aming mga anak. At patuloy po ang iyong habag, ang iyong awa ay laging sumagana po sa aming buong tahanan. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat po ng nais naming mangyari sa hinaharap at sa para sa aming mga anak, aming mga plano na aming gustong mangyari sa aming mga anak. Na ganoon din sila'y lumaki na may takot sa iyo. Sila'y lumaki at lumakad sa buhay na ito na naroroon ang iyong paggabay, naroroon ang iyong pagkupkop sa aming mga anak upang maging ang kanilang henerasyon at ang susunod na kanalalabas mula sa kanila ay tunay mong pagpapalain. Lord, salamat po. Pinupuri ka namin at sinasamba ka. Ito'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God po. God bless.